Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1746, malakas na cultivator sa pintuan. Bagong estudyante. Si Qin Wu ay natigilan, tumingin siya kay Lin Fang at sa iba pa. Parang nag-iisip siya. Yu Wenjing. O isang mababang antas na emperador. Nagkatinginan sina Lin Fang at Qin Wu. Tumisi si Qin Wu. Pero tingnan natin. Sige. Na-curious din si Lin Fang. Tanging ang mga pangalan na nasa listahan ang maaaring makakuha ng mas mahusay na champion card. Gusto ni Lin Fang na pumunta sa mas magandang palapag ng Champion Hall, kaya kailangan niyang palitan ng isang tao na nasa listahan. Ang mga taong nasa listahan ay hindi makatanggi sa isang hamon. Iyon ay isang patakaran sa Champion University. Kung mas malakas ako sa'yo, may karapatan akong palitan ka. Sinuportahan ng Champion University ang gayong pag-uugali. Bukod dito, maraming tao ang nasa listahan, kaya mas maraming tao ang hamanin, at ang kanilang antas ng paglilinang ay hayagang ipinahiwatig. Siguro si Yu Wenjing ay mababang antas na uri ng labanan ng emperador. Bulong ni Qin Wu, nagpatuloy sa pagtakbo ang grupo. Gaya ng inaasahan, may dalawang tao sa entablado ng labanan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puti at asul na damit, eleganteng may pambihirang chi. Ang isa pa ay isang maganda at mapagmataas na babae. Yu Wenjing. Nakipag-away sa akin si Yu Wenjing noong pagsusulit. Kaya niyang talunin ako. Makapangyarihan ng Yuan clan, isa itong sinaunang banal na lungsod ng banal na lungsod. At ang taong hinamon ni Yu Wenjing ay ang ika-30 sa listahan, kaya pagkatapos ko lang. Ang kanyang pangalan ay Long Yuan. Agad niyang hinamon ng ika-30. Nakakagulat iyon. Bulong ni Qin Wu, sword wheel. Nagulat si Lin Fang. Si Yu Wenjing ay naglalabas ng sword wheel, at isang espada ang lumitaw. May panuntunan ng Champion University, upang labanan ng mga taong nasa listahan, hindi maaaring gumamit ng armas ang mga estudyante. Naglabas si Long Yuan ng isang madilim na enerhiya na bumangon sa hangin at naging isang itim na plato na naglalaman ng nakakatakot na lakas. Si Long Yuan ay may pambihirang uri ng katawan dahil sa kanyang espiritu, kaya niyang baguhin ang lakas. Alam niya ang dalawang uri ng cosmic energies. Earth at Evolution. Ang kanyang mga pag-atake ay sumasabog. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi mas mahina kaysa sa aking 9 Cauldron Celestial Chi Skill. Ika-30 siya at ika-29 ako, kaya kung lalaban kami ay magiging komplikado talaga ang laban. Nang matapos magsalita si Qin Wu, nagsimula ng mag-away ang dalawa sa entablado. Nanginginig ang langit at lupa. Isang napakalaking palasyo ang lumitaw, maaaring kaya nitong patayin si Yu Wenjing. Gayunpaman, ang espada ni Yu Wenjing ay patuloy na tataas sa kalangitan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Ang mga thread ng sword energies ay sumalakay sa buong kalangitan, ito ay malamig sa yelo at mukhang matutulis na nyebe. Pinalapot ni Yu Wenjing ang kanyang espada gamit ang 4 na uri ng enerhiya, naiintindihan din niya ang iba't ibang cosmic energies. Alam niya ang 4 na uri ng enerhiya. Nagulat si Lin Fang. Ang espadang iyon ay naglalaman ng 4 na uri ng cosmic energies. Apoy, tubig, hangin at nyebe. Ang kanyang pag-atake ng espada ay mukhang mahusay, isang magandang babae na nagsasagawa ng magagandang pag-atake. Kahit na siya ay kasuklam-suklam, siya ay medyo malakas, naisip ni Huang Fulong, na pinapanood si Yu Wenjing. Ang pag-atake ni Long Yuan ay inaapi. Naiintindihan niya kung paano pagsasamahin ng maayos ang mga cosmic energies. Hindi masama. Medyo malakas siya. Siguradong mapapasama siya sa listahan. Sabi ni Qin Wu nang makita niya ang lakas ni Yu Wenjing. Nagulat siya. Sa panahon ng pagsusulit, tila hindi ginamit ni Yu Wenjing ang kanyang buong lakas. Ginagamit na ni Long Yuan ang kanyang espiritu, matatalo siya, naisip ni Lin Fang. Ang espiritu ni Long Yuan ay isang puting liwanag na pumapalibot sa kanyang buong katawan. Maaari niyang baguhin ang pisikal at hindi material na lakas dahil sa kanyang espesyal na katawan. Nang makapasok sa Huangqi layer, ang kanyang evolution abstruse energy ay naging cosmic energy. Inilabas ni Long Yuan ang kanyang espiritu at ang kanyang lakas ay biglang sumabog. Ang atake ng espada ni Yu Wenjing ay itinulak pa atras at ang suntok ng bato ni Long Yuan ay humarang sa atake ng espada. 4 Seasons Absolute Sword. Galit na sigaw ng isang boses. Biglang nagsimulang magbago ang kapaligiran ng napakabilis at misteryoso, tulad ng 4 na panahon. Nagsimula na namang umulan ng sword energies. Napakaganda ng mga pag-atake ni Yu Wenjing. Boom! Isang nakakatakot na tunog ang kumalat sa hangin, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kalangitan at ang mga ilaw ay nagkalat. Malayo na naman ang dalawang manlalaban sa isa't isa. Dumudugo si Long Yuan at mapatla ang kanyang mukha. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang isang bagong estudyante. Nawala ko, maaari kang pumunta sa Champion Palace at makakuha ng mas mahusay na champion card. Sabi ni Long Yuan kay Yu Wenjing. Hindi naman siya mukhang bigo. Maraming mga henyo sa Champion University. Normal lang ang pagtatalo. Ang mga bagong estudyante ay bihirang ganoon kalakas, ngunit nangyari ito. Ginamit ni Yu Wenjing si Long Yuan para patunayan kung gaano siya kalakas, medyo nakakalungkot, pero iyon ang buhay. Mabilis na kumilos si Yu Wenjing patungo sa Champion Palace. Kinailangang baguhin ang listahan. Si Yu Wenjing ang prinsesa ng kanyang angkan. Maganda siya at malakas.
Hindi masama. Sana maging babae ko siya. Wika ng isang natatawang binata. Dapat mong sabihin iyan sa harap ni Yu Wenjing. Nang aasar na sabi ng katabi. Siya ngayon ay ika-30 sa listahan, siya ay marahil ang pinakamalakas sa lahat ng mga bagong mababang antas na emperador. Hindi kinakailangan. May narinig akong 2 bagong estudyante na napakalakas at lumaban kay Yu Wenjing. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero kung oo, dapat kasing lakas niya. Lin Feng, hindi mo pa nakukuha ang champion card mo, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Qinwo, nakangiti sa kanya. Dahil sinabi sa amin ni Dan Meng na pumunta at kunin sila, sa palagay ko pupunta kami. Sabi ni Lin Feng, nasaan si Dan Meng? Dadalhin kita doon. Sagot ni Qinwo, Qinwo, hindi na kailangan, ito ay masyadong abala para sa iyo. Sabi ni Lin Feng, lubos na siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Magkaibigan sina Dan Meng at Yu Wenhao, miyembro din sila ng Ji Chang's Club, ayaw ni Lin Feng na makisali si Qinwo. Bahagi ito ng aking mga gawain. Matigas na sagot ni Qinwo, wala siyang pakialam. Kaya, nagpatuloy siya at dinala si Lin Feng at ang iba pa sa ibang lugar. Pagkaraan ng maikling panahon, nakarating sila sa itaas ng isang grupo ng mga palasyo. Iyan ang palasyo kung saan nakatira si Dan Meng. Sabi ni Qinwo na itinuro ang isa sa mga gusali. Gaano kalaki? Anong Chi? Mayroon siyang napakagandang palasyo at pinamuhay niya kaming 3. Galit na galit si Tantay at pinakawalan ng Chi na nagsimulang sumipol sa hangin. Nakawin natin ang kanyang palasyo. Galit na sabi ni Huang Fulong. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikislap habang siya ay sumigaw. Dan Meng, lumabas ka. Dan Meng, lumabas ka. Umalangaw ang boses niya kung saan-saan. Ang ilang mga tao ay bumangon sa hangin. Nagulat ang karamihan, sino ang mga taong kasama ni Qinwo. Mabilis na lumabas si Dan Meng sa kanyang palasyo. Siya at ang ilang iba pang mga tao ay bumangon sa hangin. Malamig niyang tiningnan si Lin Feng. Nasa kanya ang champion cards, at si Lin Feng ay nang ahas na kumilos ng walang galang. Anong gusto mo? Tanong ni Dan Meng na sumulyap sa kanila. Nandoon lahat ang mga bagong estudyante maliban kay Yu Wenjing. Bastos, pinatira mo kaming 3 sa isang palasyo at hindi mo ibinigay sa amin ang aming mga champion card, at ngayon ay naglakas loob ka ng tanungin kung ano ang gusto namin. Gumura sa likod ni Tantay. Naipaliwanag ko na ang lahat. Wala kaming sapat na espasyo, ang iyong tirahan ay pansamantala lamang. Kung may magiging librero ipapaalam ko sa iyo. Tungkol sa mga champion card, pasensya na, wala ako. Maasim na sagot ni Dan Meng. Tumingin siya kina Zuyan at Bulanshan. Pareho kayong may tirahan, ano pa ang maitutulong ko sa inyo? Mga champion card, walang pakialam na sabi ni Bulanshan. Wala ako sa kanila. Paumanhin. Sagot ni Dan Meng. Napakagaling. Ang mga mata ni Lin Feng ay napuno ng malamig na ilaw. Ikaw na ang bahala sa mga bagong estudyante. Kami ay mga bagong estudyante. Pinatira mo kaming 3 sa iisang tirahan at ayaw mong ibigay sa amin ang aming mga champion card. Dan Meng, gusto kitang hamanin sa isang labanan hanggang kamatayan sa harap ng lahat. Gusto ko ng kontrata sa iyo. Grr. Nagsimulang tumibok ang puso ni Dan Meng. Namutla ang mukha niya. Alam niya kung gaano kalakas si Lin Feng, napatay niya si Ye Wen. Napakalakas niya. Hindi niya kayang tanggihan ang hamon ni Lin Feng, kung hindi, ano ang iisipin ng lahat sa kanya sa Champion University. Masisiraan siya ng mukha kapag tumanggi siya, tutal, kanina pa siya sa universidad at bago pa lang si Lin Feng. Napakabastos ni Qinwo, naisip ni Dan Meng. Hindi malalaman ni Lin Feng ang tungkol sa mga kontrata para sa mga laban hanggang kamatayan kung hindi sinabi ni Qinwo sa kanya ang tungkol sa mga ito. Hindi inisip ni Dan Meng na hahamunin siya ni Lin Feng sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1747, Trahedya. Isang labanan hanggang kamatayan. Nasa sabik na tumingin ang mga tao sa paligid. Gusto nilang makita ang laban ni Lin Feng at Dan Meng. Araw pa ng pagsusulit noon at masigla ang kapaligiran. Narinig nila na ang isang bagong estudyante ay hinamon si Long Yuan, at ngayon ay isang bagong estudyante ang humamon kay Dan Meng sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Paano ka wili-wili? Ang pinaka nakakatuwang bahagi ay na si Dan Meng ay tila nag-aalangan, kaya malamang na malakas si Lin Feng. Si Dan Meng ang namamahala sa mga bagong estudyante, pinatira niya ang 3 taong iyon sa iisang tirahan at hindi niya binigay ang kanilang mga champion card. Marahil ay hindi niya akalain na isa sa mga bagong estudyante ang hahamunin siya sa isang laban ng kamatayan. Naisip ng karamihan. Panay ang titig nila kay Dan Meng. Ano kaya ang sasabihin niya? Alam mo ba kung ano ang kontrata ng champion? Malamig na tanong ni Dan Meng. Tatanggapin mo ba o hindi? Mabangis na sigaw ni Lin Feng. Pagkatapos ay tumalon siya at binitawan si Chi. Naisip ba ni Dan Meng na maaari niyang baguhin ang paksa? Mayroon siyang 2 pagpipilian. Labanan hanggang kamatayan, o mawala ang kanyang reputasyon. Kung tumanggi siyang makipaglaban sa isang bagong estudyante, hindi siya makakapag-stay sa universidad. Galit na galit si Dan Meng. May isang taong mabilis na dumating at nagtanong. Ano ang nangyayari? Yu Wuji. Si Dan Meng ay biglang naging masaya at gamaan ang loob. Hindi siya tumingin kay Lin Feng, tumingin siya kay Yu Wuji at sinabi. Ang isang bagong estudyante ay hindi marunong mag-iba ng mabuti sa masama.
Hinahamon niya ako sa isang labanan hanggang kamatayan. Hindi ko gustong makipag-away sa isang bata, kahit papaano. Brother Yu, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Siguradong malaki ang iyong pag-unlad. Tulungan mo akong alagaan ang bagong batang iyon. Isa kang tunay na bayani. Ang mga tao ay tumingin sa kanya sa isang kakaibang paraan. Ikaw Wu Ji ay nagpakita sa pinakamagandang sandali. Anyway, kasuklam-suklam si Danmeng. Ika-41 si Yu Wu Ji sa listahan at tulad ni Danmeng, miyembro din siya ng Ji-Chang's Club, ngunit hindi siya kayang makipagkompetensya ni Danmeng. Malakas si Danmeng, pero sa Ji-Chang's Club, medyo mahina siya at nag-aalaga lang ng maliliit na bagay. Kawawang bagong estudyante. Yu Wu Ji ay tiyak na tutulong kay Danmeng. Naisip ng karamihan. Ganyan ba kaya yabang ang lahat ng bagong estudyante? Tanong ni Yu Wu Ji, nakatitig kay Lin Feng at naglalakad palapit sa kanya. Asar. Sabi ni Lin Feng na sumulyap kay Yu Wu Ji ng may pag-aalinlangan. Sumimangot si Yu Wu Ji at mukhang natuwa. Kawili-wili. Parami ng parami ang mga bagong estudyante. Danmeng, mukhang tama ka. Ipakita natin sa kanya kung ano talaga ang halaga niya. Iniisip ng ilang tao na maaari silang maging mayabang gaya ng nasa labas ng mundo sa universidad. Mapanlit na sabi ni Yu Wu Ji. Alam na alam niya kung anong uri ng mga tao ang pumasa sa mga pagsusulit upang maging mga estudyante sa universidad. Mga taong mula sa mayayamang pamilya o napakatalentadong tao. Gayunpaman, sa universidad, ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga, ang lakas lamang ang mahalaga. Ang mga bagong mag-aaral na iyon ay kailangang magkaroon ng ilang magagandang laban upang mapagtanto ang ilang mga bagay. Yu Wu Ji, ika-41 sa listahan ng rangkang. Bago ka lang, maawa ako. Pakilala ni Yu Wu Ji na may malamig na ngiti. Kalokohan, umalis ka, galit na sigaw ni Tantay. 41st, ano? Si Qin Wu ay ika-29, susubukan din ni Lin Feng na labanan ng ilang tao mula sa listahan sa isang punto. Ha? Si Yu Wu Ji ay natulala. Malamig niyang sinabi. Napakabastos. Tumayo ka ngayon na, mag-aaway tayo pagdating ng panahon kung gusto mo, pero gusto ko munang tanggapin ni Danmeng ang hamon ko. Papatayin ko siya tapos ikaw at ako ang mag-aaway. Natatakot ako na kung lalaban muna ako sa iyo, pagkatapos ay hahanap si Danmeng ng isa pang dahilan para hindi lumaban. Mapangasar na sumangot si Lin Feng, at mapanuksong nakatingin kay Danmeng. Hindi na kailangang gamitin siya bilang isang dahilan. Maglalaban tayo hanggang kamatayan ngayon, kung hindi ka tatanggi, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Danmeng, hindi na kailangang magtago. Kung tumanggi kang lumaban, pagkatapos ay ibigay sa amin ang iyong tirahan at mga champion card at lumuhad sa harap namin upang humingi ng tawad. Tapos, baka paalisin ka namin. Matayog na anunsyo ni Tantay. Hindi naglakas loob. Kung hindi tinanggap ni Danmeng ang hamon, kailangan nilang pahirapan siya kahit papaano. Pinapanta niya sila para makuha ang sarili nilang champion card. Nandito sila ngayon. Tila hindi pa kakawalan ng mga taong iyon si Danmeng, naisip ng karamihan sa amusement. Sinabi pa ni Lin Feng na lalaban siya kay Yu Wu Ji pagkatapos ng mga ward. Siyempre, hindi pa kakawalan ni Lin Feng si Danmeng. Patuloy silang binubuli ni Danmeng. Yu Wu Ji, tumabi ka na. Gustong lumaban ni na Lin Feng at Danmeng. Sabi ni Qin Wu. Pagkatapos, tumingin siya kay Danmeng at tumalsik. Tungkol sa iyo, mag-aaral ka rin. Inaapi mo ang mga tao at ngayon ay sinusubukan mong iwasan ang pakikipag-away. Lalaban ka ba o hindi? Makikipag-usap ka, Qin Wu. Galit na galit si Danmeng. Wala siyang masyadong magawa. Tinatanggap ko, napakagaling. Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng apoy ng galit. Lumitaw ang ilang mga ilaw at lumitaw ang mga salita sa hangin, ito ay ang kontrata. Malamig na sinabi ni Lin Feng. Kontrata para sa isang labanan hanggang kamatayan. Iyon ang itinuro sa kanya ni Qin Wu, kailangan nila ng mga kontrata para lumaban hanggang kamatayan sa universidad. Ang mga tao ay hindi maaaring pumatay ng iba sa universidad kung hindi man, ang mga patakaran ay napakahigpit. Sumasang-ayon ako, labanan hanggang kamatayan. Pagsirit ni Danmeng, nagpakawala din ng mga ilaw. Parehong kontrata, nagbanggaan at nawala ang dalawang kontrata. Pumayag sila, at hindi makisali ang universidad. Tumayo si Yu Wu Ji para bigyan sila ng space. Si Tantay at ang iba ay tumingin kay Danmeng ng masama. Napahamak si Danmeng. Bits. Tumalon si Danmeng, at nagsimulang umihip ang malakas na hangin, isang nakakatakot na chi ang lumipat patungo kay Lin Feng ng buong bilis. Mamatay. Galit na sigaw ni Danmeng. Isang nakakatakot na tangke ng tubig ang lumitaw at bumaba mula sa langit ng buong bilis patungo kay Lin Feng habang naglalabas ng mga dumadagandong na tunog. Isang kasanayan mula sa Champion Hall, Purple Lake Tank, paano ito nakuha ni Danmeng? Naisip ng karamihan sa pagtataka. Ang pamamaraan na iyon ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ito ay isang napakalaking tangke na kasing laki ng isang lawa na bumabagsak mula sa langit. Kung si Danmeng ay hindi naging miyembro ng Ji-Chang's Club, hindi niya ito makukuha. Dapat talagang malakas si Lin Feng, kung hindi na kailangan ni Danmeng na gumamit ng Purple Lake Tank. Hindi rin magiging ganoon kadali ang pagwasak kay Danmeng. Naisip ng karamihan. Ang lilang tangke ay bumaba mula sa langit, ito ay isang tunay na brutal na pag-atake.
Naramdaman na ni Linfang kung gaano kahirap ang mga enerhiya nito. Gusto mong mamatay. Paus na sigaw ni Danmeng. Umiling siya at naglabas ng mas maraming chi para mapabilis ang tangke. Lumitaw ang mga layer ng armor sa paligid ni Linfang. Kasabay nito, sa wakas ay gumalaw siya, pinakandensang ang kosmikong enerhiya ng hangin at lumilipad ng buong bilis patungo sa tangke. Baliw ba siya? Naisip ng karamihan. Si Linfang ay naging light beam at bumangga sa tangke. Nagsimula itong kumaluskos. Si Linfang ay napalibutan ng mapanirang lakas at nagpatuloy sa paglipat patungo kay Danmeng. Boom! Ang mga pagsabog ay kumalat sa hangin, ang tangke ay pumutok at isang suntok ang bumagsak sa dibdib ni Danmeng. Pagkatapos ay sinimulan siya ng suntok ni Linfang nang walang tigil. Kumalat ang mga kaluskos sa kalangitan. Kinabahan ng karamihan para kay Danmeng. Ang kanyang mga buto ay nadudurog. Napakalakas ng pisikal na lakas. Ang kanyang pisikal na katawan ay nakalusot na sa Huang Chi layer, kaya niyang apihin si Danmeng. Naisip ng karamihan, nanginginig. Sa sandaling iyon, nasa kamay na ni Linfang ang buhay ni Danmeng. Namutla ang kanyang mukha, walang makakatulong sa kanya, pumayag siyang lumaban hanggang kamatayan. Tumigil ka, sigaw ni Yu Wuji, galit na pinakawalan ng chi para ipilit si Linfang. Hindi siya pinansin ni Linfang at tumingin kay Danmeng, sabi ng malamig. Bigyan mo ako ng mga champion card, bitawan mo muna ako, sabi ni Danmeng. Nawala na ang kanyang reputasyon at napahiya. Hindi siya sapat na malakas kumpara kay Linfang. Boom! Patuloy na sinuntok ni Linfang ang kanyang dibdib, patuloy na nabali ang mga buto. Isang nakakakilabot na tili si Danmeng at lalong namutla ang kanyang mukha. Ang lakas ng loob mo, galit na sigaw ni Yu Wuji, nang ahas si Linfang na pumatay ng isang tao mula sa Ji-Chang's Club. Mga champion card, walang emosyong ulit ni Linfang. Panay ang titig niya kay Danmeng. Isang enerhiya ang pumaligid kay Danmeng, at kasabay nito, muling itinaas ni Linfang ang kanyang kamao, maaari niyang sirain si Danmeng anumang oras. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1748, humingi ng tawad o papatayin kita. Nabali ang mga buto ni Danmeng, pakiramdam niya ay babagsak na siya. Siguradong naglakas loob si Linfang na patayin siya. Sa sandaling iyon, si Danmeng ay natakot. Nagsisi siya na tinanggap niya ang laban kay Linfang. Ibibigay ko sila sa iyo. Mahinang sabi ni Danmeng. Inilabas niya ang champion cards. May isang bar sa mga card, sila ay level 1 champion card. Kinuha sila ni Linfang at malamig na sinabi. Ibibigay mo rin ba sa akin ang iyong tirahan? Natulala si Danmeng, tumango lang siya. Nasa kamay ni Linfang ang kanyang buhay, napagkasunduan nilang lumaban hanggang kamatayan. Wala siyang choice. Sige. Walang magawang tumango si Danmeng. Maghanap din ng magagandang lugar para sa dalawa kong kaibigan. Malungkot na nagpatuloy si Linfang. Gagawin ko, pagsang-ayon ni Danmeng na may hagulgol. Sige. Ngayon na, sabi ni Linfang, nakahawak pa rin kay Danmeng. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay nakatira sa mga tirahan sa tabi ng aking, maaari mo silang makuha. Sigaw ni Danmeng. Nagulat ang ilan sa mga tao sa likod niya, ngunit dahil nasa kamay ni Linfang ang kanyang buhay, hindi na iyon mahalaga. Ang buhay ni Danmeng ay mas mahalaga kaysa sa isang bahay. Dapat ay ginawa mo na iyon noon pa, sabi ni Linfang sa kanya nang may panunuya. Pagkatapos, naglabas siya ng mga enerhiya na sumalakay sa katawan ni Danmeng, bago siya ibinagsak sa lupa. Hindi niya pinatay ang bastard, ngunit malamang na tumagal ng kalahating taon para makabawi si Danmeng. Ang pagpatay sa kanya ay hindi mahalaga kay Linfang. Ikaw ay walang ingat. Sabi ni Tantay, na naglalakad pasulong, ang kanyang galit ay bahagyang namuo. Patuloy silang pinahiya ni Danmeng, ngunit ngayon ay nasugatan siya at hindi gumaling sa mahabang panahon, tinuruan siya ni Linfang ng magandang aral. Kunin ang champion card, sabi ni Linfang sa kanyang mga kaibigan, ipinamigay sila. Lumapit sa kanya si Chinwo at sinabing, ang bawat card ay may bahagi ng ina at anak. Ilagay ang sun card sa iyong ikatlong mata. Kung mamatay ka, malalaman ito ng universidad salamat sa mother card. At saka, kung tumaas ang level ng card mo, tataas nila ang level ng mother card mo, at aayon ang sun card. Tiningnan ni Linfang ang card, ngumiti, at tumango bago niya ilagay ang kanyang card sa kanyang ikatlong mata. Kumislap ang kanyang ikatlong mata. Anong kakaibang bagay? Tumiti si Linfang. Lumapag si Yu Wuji sa harap ni Linfang, mukhang galit na galit siya at sinabi. Papaalisin kita sa ngayon, gagawa ng desisyon ang Ji-Chang's Club tungkol sa kaso mo, humanda kang makiusap para sa pagpapawalang sala. Tumipat siya sa harap ni Danmeng at sinabi. Ihatid natin siya. Kinuha ng isang grupo ng mga tao ang baldado na tagasuri at umalis kasama niya. Magsumamo para sa pagpapawalang sala. Mukhang galit si Linfang. Ano ang ibig sabihin noon? May sarili bang hukuman ng hustisya ang Ji-Chang's Club, o ano? Ang mga tao sa paligid ay tumingin kay Linfang na may katuwaan. Hindi naman mahina ang lalaking iyon, madali niyang natalo si Danmeng. Ngunit ngayon ay hindi siya pababayaan ng club ni Ji-Chang. Kahit na binubuli ni Danmeng si Linfang at ang kanyang mga kaibigan, ang Ji-Chang's Club ay walang pakialam at pinoprotektahan ang kanilang mga miyembro higit sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Ji-Chang's Club ang namamahala sa pagsusulit, at si Danmeng ay napahiya. Dapat kang magtago at magsanay sa paglilinang sandali.
Kailangan mong maging mas malakas. Baka magpadala ang Jichang's Club ng mga tao para sa iyo. Sabi ng isang tao kay Lin Feng. Talaga. Hindi ka bibitawan ni Wuji, at napakalakas ng club ni Jichang. Sa 10 pinakamahuhusay na cultivator ng Jichang's Club, may 3 hindi mo matatalo. Salamat sa lahat para sa iyong payo. Sabi ni Lin Feng, nakangiti sa mga taong iyon na may ngiting hindi talaga. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa tirahan ni Danmeng, na ngayon ay naging kanya na. Kehe, mapagmataas ang mga estudyante. At saka, napakahusay niyang cultivator. Hindi natin siya masisisi kung ganoon siya. Matigas ang ulo niya pero sa university, hindi palaging magandang ideya na kumilos ng ganyan. Sabi ng isa sa mga nakangiting nanonood. Naalala niya noong naging bagong estudyante siya, naging motivated at proud siya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, kailangan niyang kumalma. Naramdaman ni Wang Fulong ang chi at bumuntong hininga. Pumili ng magandang lugar ang Jichang's Club. Siyempre, napakamalalakas sila. Walang grupo ang makakalaban sa kanila sa Champion University. Sabi ni Qinwu sa kanila. Sa pagkakataong ito, binubuli ka ni Danmeng, ayaw pa niyang ibigay ang mga champion card mo. Ngayon ay magagalit sa iyo ang club ni Jichang. Manatiling kalmado at mahinahon. At saka, Lin Feng, napakatalino mo. Mapapasok ka sa listahan ng kampiyon sa madaling panahon. Hanggat walang matatalo sa iyo, aakyat ka sa listahan ng rangkang. Sabi ni Qinwu, na nagbabala kay Lin Feng at sa iba pa. Kaya ibig sabihin, kailangan na nating magtago. Malungkot na tanong ni Tantay. Huwag mo lang i-provoke ang club ni Jichang. Dahil si Ying Cheng ay naging champion, si Jichang ay patuloy na nagsasanay ng husto sa paglilinang. Malamang magiging champion siya. Sige, naiintindihan ko. Punta muna tayo sa Edek Palace. Nais ni Lin Feng na pumunta muli sa isang lugar. Tiningnan siya ni Qinwu ng kakaiba. Ang unang lugar na gusto niyang puntahan ay ang Edek Palace, iyon ay hindi pangkaraniwan. Kadalasan, gustong pumunta ng Champion Hall ng mga kaka-estudyante pa lang, ngunit iba si Lin Feng. Sa ibang lugar, pinag-uusapan na ng ilang tao si Lin Feng at kung paano siya haharapin. Si Yu Wenjing at Yo Wenhao ay nakaupo sa harap. Noong una, gusto nilang mag-organisa ng kaunting party para kay Yu Wenjing dahil nasa listahan na siya ngayon sa rangkang sa ika-30 pwesto, at nakakuha ng mas magandang champion card. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may nagbalik kay Danmeng, at siya ay malubhang nasugatan. Lin Feng na naman. Si Yu Wenhao ay labis na nalungkot. Talaga, Yuwen, kailangan mong ipaghiganti ako. Pinahiya niya ang Jichang's Club. Masakit na sumumpa si Danmeng, ang kanyang mukha ay kahindak-hindak. Hindi na niya makontrol si Lin Feng, galit na galit siya. Danmeng, hindi mo kailangang mag-asikaso ng anuman sa Jichang's Club, dapat kang magsanay ng husto sa cultivation at gumaling. Sabi ni Yu Wenhao nang walang pakundangang. Yuwen. Namutla ang mukha ni Danmeng. Ang ibig sabihin ni Yuwen ay hindi na miyembro ng Jichang's Club si Danmeng. Dapat mong bigyang pansin ang iyong mga sugat at maging mas malakas. Tungkol kay Lin Feng, huwag mag-alala. Ipaghihiganti kita. Sabi ni Yu Wenhao. Nanatiling tahimik si Danmeng ng ilang segundo at saka yumuko. Sige, gamaan na ang loob ko. Umalis mag-isa si Danmeng. Mukha siyang desperado at malungkot. Siya ay naging walang kwenta sa Jichang's Club. Gayunpaman, talagang ipaghihiganti siya ni Yuwen, walang pagdududa si Danmeng tungkol doon. Prinsesa, sa panahon ng pagsusulit, pinatay ni Lin Feng si Shang Yu. Noong una, gusto naming maghintay para harapin siya, ngunit mukhang naiinip ang lalaking iyon. Matiyag ang pag-iisip ni Yu Wenhao. Nag-aaral pa lang si Lin Feng sa Champion University, naisip ba niya na tapos na ang mga problema niya? Naghahanda ka na bang harapin siya? Tanong ni Yu Wenjing sa kanya, baka sa boses niya. Kung gusto mo, prinsesa. Tungkol kay Shang Jun, wala itong kinalaman sa akin. Walang pakialam na sabi ni Yu Wenhao. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao sa tabi niya at sinabing. May pumunta at sabihin sa kanya na pumunta dito para ipaliwanag ang kanyang sarili. Yuwen, proud na proud siya, baka hindi siya dumating kahit sabihin natin sa kanya. Sabi ni Yu Wuji, na-offend niya ang Jichang's Club at bago lang siya, sa tingin mo hindi siya pupunta. May ibang nagsalita na hindi makapaniwala. Mayroong iba pang mapagmataas na tao sa Champion University at ano ang nangyari noong nasaktan nila ang Jichang's Club. May iba pang turo ng may pagkasmog. Nag-aaral lang si Princess Yuwen dito at ang lalaking iyon ay nanggugulo. Ikaw Wuji, bakit hindi mo sabihin sa kanya na pumunta dito? Tanong ng isang binata kay Yu Wuji. Ang pisikal na katawan ng lalaking iyon ay tumagos sa Huang Chi layer. Tinalo niya si Danmeng sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Malakas siya. Baka matalo ko siya, pero sa paligid ni Qinwu, medyo komplikado. Walang pakialam na sabi ni Yu Wu kay Ji. Si Qinwu ay ika-29 sa listahan ng rangkang, kaya mas malakas siya kaysa kay Yu Wuji. Zimo, kakailanganin namin ng iyong tulong dito. Sabi ni Yu Wenhao sa isang binata na nakaputing damit. Sige, pupuntahan ko ang prinsesa, sagot ni Zimo, tumayo. May hawak siyang pamaypay na iniligpit niya habang malamig ang ngiti. Matagal na panahon na rin simula noong nakipagdeal ako sa mga bagong estudyante. Tandaan mo, huwag kang masyadong malupit. Ipaubaya mo ang natitira sa prinsesa.
Sabi ni Yu Wenhao. Naiintindihan ko, sagot ni Zimo habang naglalakad siya palayo. Zimo, nakita ko ang pangalan mo sa rangkang list, pero nakalimutan ko ang posisyon mo. Malakas na nagtaka si Yu Wenjing. 18. Sabi ni Yu Wenhao, nakangiting walang pakialam sa kanyang balikat. Kasama si Zimo, hindi sila mga ngahas na sakta ni Qinwo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1749, katayuang panlipunan ni Yandi, sa dating tirahan ni Danmeng, ngayon ay kay Lin Feng, dumating ang isang binata na nakaputing damit. Nililipad ng hangin ang mahaba niyang buhok. Mukha siyang kalmado at payapa. Gayunpaman, kakaiba ang tingin sa kanya ng maraming tao sa paligid. Si Zimo ay 18 sa listahan ng rangkang, napakalakas niya. Siya rin ang 5 general ng Jichang's Club. Napakalakas ng club ni Jichang. Daan-daan at daan-daang estudyante ang miyembro ng club. Ang club ay nahahati sa 3 subgroup, Sun, Moon at Star. Maraming mga ranggo na tao ay miyembro din ng Jichang's Club. Sa mga taong nasa top 10, 3 sa kanila ay miyembro ng Jichang's Club. Si Zimo, na 18, ay miyembro din ng Star Group, tulad ni Yu Wenhao. Sa sandaling iyon, dumating si Zimo kung saan nakatira si Lin Feng, gusto niyang makipag-ayos sa kanya. Sinaktan ni Lin Feng ang club ni Jichang, at ngayon ay babayaran niya ito. Walang tao. Si Zimo ay hindi natagpuan si Lin Feng. Nagulat siya. Tumakbo ang lalaking iyon. Kailangan naming ayusin ang mga account ngayon, kung hindi, pagsisihan nila ito. Sabi ni Zimo sa kanyang sarili, at pagkatapos ay umalis siya ng buong bilis. Tumabi ang mga tao para palampasin siya. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay nasa Edek Palace na. Ang gusali ay hindi kapanipaniwala tulad ng Champion Hall. Ang ground floor ng Edek Palace ay napakalaki at mayroong maraming mga kasulatan, anteng-anteng, at iba pa. Mayroong iba't ibang mga materyales para sa iba't ibang mga faculty. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa Edek Palace, sa ground floor, walang gaanong tao. Patuloy ang pag-akyat o pagbaba ng mga tao sa hagdan. Nanatiling tahimik din ang lahat. Ang Edek Palace ay parang Champion Hall, kailangan mo ng magandang champion card kung gusto mong umakyat. Kumuha si Lin Feng ng ilang kasulatan at anteng-anteng at umupo. Sa mga anteng-anteng ay ang pinakamahalagang mga balita, halimbawa, pagtaas at pagbagsak ng ilang mga cultivator, pagpapakita ng ilang walang katulad na mga cultivator, at gayon din ang mga balita sa rehiyon tungkol sa 18 malalaking lungsod ng rehiyon. Napakaraming balita, ang Champion University ay hindi lamang tungkol sa paglilinang, tungkol din ito sa kaalaman, naisip ni Lin Feng. Gusto ni Lin Feng ang lugar na ito. Ang pagbabasa ng balita ay magtatagal. Ayoko dito. Lin Feng, maaari kang manatili dito, kami ni Fulong ay pupunta sa Champion Hall. Sabi ni Tantay. Tumanggo si Lin Feng at umalis ang kanyang dalawang kaibigan. Nanatili roon sina Bolan Shan at Zuyan kasama ni Lin Feng, dahil nasiyahan din sila sa pagbabasa ng balita. Lin Feng, ang Edek Palace ay may balita tungkol sa lahat. Sa itaas, makakahanap ka ng napakakapakipakinabang na balita para sa amin. Aakyat na rin ako at magbabasa. Huwag kang magmadali. Sinabi ni Qinwu kay Lin Feng bago umakyat sa hagdan. Sige, huwag kang mag-alala sa akin. Nakangiting sagot ni Lin Feng. Kailangan niyang pag-aralan ng higit pa tungkol sa kasaysayan ng banal na lungsod, upang maunawaan niya ang mga archive. Nais din niyang maunawaan ang higit pa tungkol sa hindi kapanipaniwalang mga cultivator ng rehiyon at mga sinaunang angkan. Kailangan din niyang basahin ang tungkol sa buong rehiyon. Ang ninuno ng Shuwen clan, si Yu Wenta, ay isang estudyante dito 15,000 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang champion dito at namangha ang buong rehiyon. Pagkatapos noon, umalis siya kasama ang ilang kapwa estudyante at nilikha nila ang Yuan clan, na umiral na noon pa man. Ito ay isang nakakatakot na banal na angkan sa banal na lungsod. Binasa ni Lin Feng ang tungkol sa kasaysayan ng Yuan clan. Si Yu Wenta ay napakalakas. Sa totoo lang, hindi masyadong mahabang panahon ang 15,000 taon para sa isang holy clan, kaya malamang nabuhay pa si Yu Wenta, pero nasaan siya? Si Lin Feng ay natulala, ang anteng-anteng ay naglalaman ng napakaraming impormasyon, mayroon pang ang isang bagay tungkol sa angkan ni Yu Wenjing. Siya ay direktang inapo ng angkan, kaya naman tinawag siyang Prinsesa Yuen. Si Yu Wenhao ay ang kanyang nakatatandang pinsan sa panig ng kanyang ama. Siyempre, isa lang siya sa kanila, ngunit wala nang nabanggit pa tungkol sa family tree ni Yu Wenjing sa anteng-anteng, alinman. Binabago idinagdag ng mga tao ang mga bagay sa mga anteng-anteng araw-araw. Sa ground floor ng Edek Palace, napansin na ni Lin Feng kung gaano kasulong ang Edek Palace. Mabagal na lumipas ang oras, lumipas ang isang araw at naglabas si Lin Feng ng iba pang pahayagan at anteng-anteng. Lumipas ang oras at umalis sina Qinwo, Bolan Shan, at Zuyan sa Edek Palace. Nalaman ni Lin Feng ang tungkol sa 18 lungsod, tungkol sa mga universidad, tungkol sa iba't ibang maimpluwensyang grupo ng rehiyon, at tungkol sa mga grupong nawasak. Halimbawa, ang Celestial Evolution Holy Clan ay nawasak ng Three Leaves Great Emperor. Gayunpaman, sa mga anteng-anteng, kakaunti lamang ang mga elemento tungkol sa dakilang emperador ng tatlong buhay.
Nalaman ni Lin Feng na ang dakilang emperador ng tatlong buhay ay malamang na may iba't ibang katayuan sa lipunan, ngunit siya ay misteryoso at maingat. Gayun din, ang Everlasting Celestial Emperor ay isang panauhing pandangal ng Celestial Evolution Holy Clan, si Lin Feng ay natulala. Ang Everlasting Celestial Emperor ay namangha sa Ziyang City, at siya ay isang kahangahangang deployment spellcaster, at napakalapit din niya sa Celestial Evolution Holy Clan. Naalala ni Lin Feng ang sinabi ng dakilang emperador na nakasuot ng sayan na damit at ng Everlasting Celestial Emperor noon. Sa mga alaalang natanggap ni Lin Feng mula sa Everlasting Celestial Emperor, marami ring impormasyon tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan. Si Lin Feng ay namangha sa isa pang balita. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay may napakatanyag at hindi kapani-paniwalang cultivator noon, ang pangalan niya ay Yandy. Si Yandy ang prinsipe ng Celestial Evolution Holy Clan. Nadurog si Yandy 1,000 taon na ang nakalilipas, eksakto noong nawasak din ang Celestial Evolution Holy Clan. Hindi nakakagulat na alam niya na ang rebulto sa gitna ay walang laman noon sa palasyo, at sinabihan si Lin Feng na nakawin ng estatwa sa kanan. Ibig sabihin, si Yandy ang prinsipe ng Celestial Evolution Holy Clan. Ilang sikreto na ba ang tinago niya sa akin? Isip ni Lin Feng. Ang mga talisman ay naglalaman ng napakatumpak at detalyadong mga elemento. Noon, si Yandy ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator, at napakalakas. Naiintindihan niya ang maraming uri ng lakas at may nakakatakot na kaalaman sa mga deployment spells. Gayunpaman, hindi pa talaga naipakita ni Yandy kung gaano siya kalakas, kaya hindi alam ni Lin Feng kung gaano talaga kalakas si Yandy. Ang Moon Palace ay mayroong the past life scriptures, sino ang naging sanhi ng kaguluhan noon? Yandy, naisip ni Lin Feng. May isang taong nagpilit sa mga baliw na cultivator ng Moon Palace na magpakita, pati na rin ang maraming iba pang malalakas na cultivator upang pukawin ang mga sinaunang clans. Yandy ba? Habang si Lin Feng ay nasa Edith Palace, bumalik si Zimo sa tirahan ni Lin Feng, ngunit hindi pa rin siya mahanap. Galit na galit siya. Iniinis talaga siya ng bagong estudyanteng ito. Kung si Lin Feng ay hindi pumunta sa star group ng Jichang's Club, kung gayon mas mabuti para sa kanya na huwag na lang magpakita sa Champion University. Gayunpaman, sa oras ng deadline, si Lin Feng ay nasa Edith Palace pa rin, napakaraming bagay ang dapat matutunan doon. Hindi pa man tapos basahin ni Lin Feng ang lahat, ngunit marami na siyang natutunan. At least, nahanap na niya halos lahat ng gusto niya. Ilang araw siyang nagbabasa ng balita, pero di bale, hindi naman ganoon kahalaga ang ilang araw. Lin Feng. Bumalik si Qin Wu sa Edith Palace, nandoon pa rin si Lin Feng. Nagulat siya. Paano naging interesado si Lin Feng sa balita? Bumalik ka na, tanong ni Lin Feng, nakangiti kay Qin Wu. Sa unang araw na dumating ka sa Edith Palace, hinanap ka ni Zimo at kumalat ang balita na gusto kanyang pumunta sa Jichang's Club, pero hindi ka pumunta. Sa ikalawang araw, bumalik siya sa iyong tirahan, sinabi niya na kailangan mong pumunta doon, kung hindi, ikaw ay mahihirapan. Pangatlong araw na ngayon, iyon na ang deadline na ibinigay niya sa iyo para pumunta doon. Sabi ni Qin Wu na nakakunot ang noo. Zimo, nakita ko na ang pangalang iyan noon. Malakas na pagtataka ni Lin Feng. Panlabing-8 siya sa listahan ng rangkang. Isa siya sa mga general ng star group ng Jichang's Club. Napakalakas niya. Sabi ni Qin Wu sa kanya. Ang Jichang's Club ay nahahati sa 3 grupo na medyo autonomous, lalo na ang Sun Group. Mas malakas sila kaysa sa ibang grupo sa Champion University. Napakalakas ng club ni Jichang. Ngayon ay may sama ng loob sila sa iyo, ano ang balak mong gawin? Ika-18. Bulong ni Lin Feng. Ngayon ang deadline. Talaga. Tumanggo si Qin Wu. Kung gayon, hihintayin ko siya ng kaunti pa. Alang-ingat na sabi ni Lin Feng. Wala siyang pakialam, gumati lang siya at nagpatuloy sa pagbabasa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1750. Diretso. Tulad ng sinabi ni Lin Feng kay Qin Wu, hindi siya pumunta sa Jichang's Club, at hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Zimo. Kinabukasan, naghihintay pa rin si Zimo sa labas ng tirahan ni Lin Feng. Galit na galit siya. Lin Feng, titingnan natin kung hanggang kailan mo balak magtago. Galit na nagmura si Zimo. Naglabas siya ng enerhiya at sinira ang bahay ni Lin Feng. Tiningnan ni Zimo ang mga guho na may maasim na ekspresyon, pagkatapos ay bumangon sa hangin. Nagulat ang mga tao nang makita yon. Ilang beses nang sinabi ni Zimo na gusto niyang makita si Lin Feng, ngunit hindi nagpakita ang bagong dating. Zimo ang mga guho na may maasim na ekspresyon, pagkatapos ay bumangon sa hangin. Hindi alam ni Lin Feng ang tungkol doon. Sa sandaling iyon, naglalakad siya palabas ng Edith Palace. Napasabunot siya sa buhok at ninamnam ang sikat ng araw. Masarap ang pakiramdam. Ilang araw na siya sa Edith Palace, medyo naging eksperto na siya sa kasaysayan at kasalukuyang mga gawain ng rehiyon. Natutunan ni Lin Feng ang tungkol sa maraming bagay, kabilang ang mga dakilang emperador mula sa Qingdi Mountain at Yaoyi Island. Gustong-gusto ni Lin Feng ang pagbabasa at pag-aaral. Masarap talaga ang pakiramdam niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sina Tantay at Huang Fulong ay tumakbo at nakasimangot. Mukhang galit na galit sila. Lin Feng, sigaw ni Tantay. Nababaliw na ang club ni Jichang. Walang pakialam ang Jichang's Club sa mga bagong estudyanteng tulad namin.
Ganoon din ang gagawin natin kung miyembro tayo ng Ji-Chang's Club. Ang madaling ngiti ni Lin Fang ay nagpakalma sa kanila. Nagbalak na sila laban sa atin simula nung exam. Nakakabaliw sila. Sana masira ko sila. Galit na sabi ni Tantay. Pagkatapos ay sinabi ni Huang Fulong. Ilang araw ka nang hinahanap ni Zimo, at kanina pa, sinira niya ang iyong bahay. Hindi niya tayo gusto. Kanina pa ngayon. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Kanina pa talaga. Sabi ni Huang Fulong na tumatango. Tumiti si Lin Fang ng manipis at walang pakialam na sinabi. Ilang araw na akong nasa Edith Palace, nagbabasa ako. Ang problema, sa ground floor lang ako ng Edith Palace at Champion Hall. Kailangan kong magkaroon ng mas magandang champion card, ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin. Ha? Hindi na kay Mixi na Tantay at Huang Fulong. Si Lin Fang ay baliw. Tara at hanapin natin si Zimo. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Lin Fang sa harap ng kanyang tirahan, ngayon ay isang bangkos na lamang ng mga durog na bato. Ang ilang mga tao ay tumingin kay Lin Fang ng kakaiba, iniisip na siya ay nagtatago. Bits. Lumapag si Lin Fang sa harap ng isang tao, ngumiti ang taong iyon sa kanya. Ang lalaki ay nasa sabik, iniisip kung ano ang mangyayari. Tinanong niya si Lin Fang. Kamahalan, pupunta ka ba sa Star Group para humingi ng tawad? Gusto ko lang itanong sa iyo kung saan nakatira si Zimo. Tanong ni Lin Fang. Ang lalaki ay mukhang kakaiba. Nakasuot siya ng balabal na soro na parang takot sa lamig, ngunit ang mga cultivator ay hindi natatakot sa lamig. Gusto mong nakawin ang bahay niya? Tanong ng taong iyon, na nakangiti kay Lin Fang. Dahil sinira niya ang aking bahay, kailangan ko ng bago. Sinabi ni Lin Fang nang walang pag-aalinlangan, na parabang ito ay lohikal lamang. Tumisi ang kanyang kausap at sinabi, sige, kakabalik ko lang sa universidad at may narinig akong mga bagong estudyante na hindi ka panipaniwala. Ang chismis ay hindi mali. Dadalhin kita sa bahay ni Zimo. Maraming salamat. Sabi ni Lin Fang na nakangiti at tumanggo. Nangunguna ang lalaking iyon. Nagulat ang mga tao, at sinundan sila ng mga tao. Gusto nilang makita kung ano ang mangyayari. Sa daan, parami ang sumunod. Alam ng lahat ang tungkol sa bagong estudyante na nakasakit kay Zimo. Sa sandaling iyon, si Zimo ay nasa labas ng kanyang bahay, nakapikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla niyang binuksan ang mga ito at tumingin sa malayo. May dumarating na grupo ng mga tao. Nagulat siya. Yung mga taong pumupunta sa bahay niya. Jing Shou. Kumunat ang noo ni Zimo nang makita niya ang binata sa tabi ni Lin Fang na nakasuot ng fox fur robe. Hindi pa nakita ni Zimo si Lin Fang, kaya hindi niya ito nakilala, ngunit kilala niya si Jing Shou. Ayan. Nakangiting sabi ni Jing Shou at itinuro ang bahay ni Zimo. Tumingin si Zimo kay Jing Shou at nagtanong. Jing Shou, hindi tayo magkaaway, ano ang nangyayari? Zimo, tinuro ko lang sa kanila ang daan. Siya ang hinahanap mo, nagkibit balikat si Jing Shou. Para siyang matanda, ang mga kamay niya ay pinagdugtong ang kanyang manggas. Jing Shou. Tumingin si Lin Fang kay Jing Shou ngumiti. Kakahanap lang ni Lin Fang nang magsasabi sa kanya kung nasaan si Zimo na buhay, at natapos ang paghahanap ng isang taong lubos na nakakakilala sa kanya. Nagkatinginan sina Zimo at Lin Fang. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang China inilabas nila ay mapang-api. Lin Fang. Sabi ni Zimo pagkaraan ng ilang segundo. Sa tingin mo paprotektahan ka ni Jing Shou. Malamig na ngumiti si Lin Fang at dahan-daang naglakad patungo kay Zimo. 10 metro ang naghihiwalay sa kanila. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sabi ni Lin Fang. Bits. Nagsimulang manginig ang kapaligiran, tumalon si Lin Fang at bumaba ang mga bato mula sa langit. Natigilan si Zimo. Bastos. Galit na galit si Zimo. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, lumutang ang abo sa paligid. Tumalon muli si Lin Fang, at yumanig ang lupa. Siya condensed earth cosmic energies na naging mga sinaunang bundok at nahulog mula sa langit. Ang mga bundok ay patuloy na bumababa mula sa langit papunta sa bahay ni Zimo, ito ay gumuho. Hindi gumalaw si Zimo, nakatitig siya kay Lin Fang. Boom! Si Lin Fang ay tumalon muli sa langit at kahit na mas malalaking meteorite ay nahulog mula sa langit at durog sa bahay, na sumabog, ang mga abo ay lumilipad kung saan-saan. Tumikim pa ang ilang tao sa paligid dahil sa abo. Napagtanto ni Zimo na ang mga chismis tungkol kay Lin Fang ay totoo, siya ay tunay na matigas ang ulo at matigas ang ulo. Sa tingin mo hindi kita sasalakayin dahil sumama ka sa mga kaibigan mo. Si Zimo ay nanumpa, naglabas ng nakakatakot na chi na gamulong sa mga alon patungo kay Lin Fang. Biglang lumingon si Lin Fang sa kanya. Nagulat si Zimo. Pumunta tayo sa yugto ng labanan ng kampyon. Hinamon siya ni Lin Fang. Lahat ay natulala. Hindi ba natatakot si Lin Fang kay Zimo? Magkita tayo sa entablado ng labanan. Akala ni Zimo ay nagtatago si Lin Fang, ngunit nagpakita na si Lin Fang, sinira ang kanyang bahay, at ngayon ay hinamon siya sa isang labanan. Ikaw maliit na bastos. Bumangon si Zimo sa hangin sa buong bilis. Nakapagtataka, may bagong estudyanteng hinahamon siya. Nakakahiya. Nagsimulang magsalita ang lahat. Lalong naging masigla ang kapaligiran. Sa araw ng pagsusulit, hinamon ni Prinsesa Yuen ng ika-30 estudyante, at ngayon, pagkaraan ng ilang araw, isang bagong estudyante ang humahamon kay Zimo.
Si Yu Wenjing ay nasa kanyang tirahan, may nagsasalita sa kanyang harapan. Itinaas niya ang ulo niya at mukhang nagulat. Sinira ni Linfang ang bahay ni Zimo. At hinamon siya. Talaga, Prinsesa Yuen. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Galit na galit si Yu Wenjing. Hinamon ni Linfang ang ika-18 estudyante, si Zimo, isang taong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Hindi na kailangan. Ipapahiya niya lang ang sarili niya. Sabihin mo sa akin ang resulta ng labanan kapag natapos na. Kumaway si Yu Wenjing. Sige, Princess. Tapos hintayin mo akong magsumbong. Sabi nung taong yun sabay alis. Napakabilis, nalaman ng maraming tao ang tungkol sa labanan ni Linfang at Zimo. Marami ang natuwa. Nakakatuwa ang mga bagong estudyante. Sa sandaling iyon, nakatayo na sina Linfang at Zimo sa Champions Battle Stage. Bahagyang nasa ibabaw ng lupa si Zimo at nakatitig kay Linfang. Bagong estudyante ka at hinamon mo ako, na isang kahihiyan. Dahil sa ganyan, lalo pa kitang pahiya. Nang marinig siya ni Linfang, ngumiti siya ng walang pakialam. Hindi naman siya mukhang natatakot. Nakipagkamay si Linfang at lumitaw ang mga salita sa langit, nagulat ang mga tao, baliw ba ang lalaking iyon? Hindi ako interesado sa simpleng laban. Lagdaan ang kontrata. Malamig na sabi ni Linfang. Napatulala si Zimo habang nakatitig sa death contract sa ere.